Tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pinag-aaralan sa book ng Awit. At nandito na po tayo sa chapter 69. Ang awit na ito ay katha po ni David. At sabi po dito, upang awitin ng punong mga awit ayon sa tono ng liryo. So may mga ganon ayon sa tono ng liryo, yung lily, whatever, ano man po yung tono na yon. Ulitin po natin, hindi na po ito na ituro sa atin, hindi na po ito na ipagbigay alam sa atin kung paano po yun aawitin. Patunay lamang na sa dami po ng panahon, di ba, na nagdaan, ay ang tagal na kasi nun no, yung agwat ng mga pagitan po natin ay ilang na yon, ilang taon na yon. napakarami na po ng mga panahon ang natapos. At nagpapasalamat pa rin po tayo for the preservation ng mga salita po na ito, ng mga katha po na ito na atin pong pinag-aaralan. At sinabi nga po natin sa mga nagdaan na mga pag-aaral po natin na hindi siguro lubos sukat akalain itong si David na yung kanyang mga kinatha na mga awitin ay kung sa terminology natin sa kapanahunan na ito ay viral siya. Kasi ang dami-daming mga mananampalataya ng Panginoon ang siyang nagbabasa po nito, nag-aaral po nito, napapagpala po nito, at madalas din na ginagamit din po natin ito upang i-share ito, 'di ba, sa atin pong mga kapatid, at yun po yung kagandahan ng palagian po nating pag-aaral, 'di ba, sa salita po ng Panginoon. Kung ang mundo ay napakaabala po niya, 'di ba, sa pagbibigay ng napakarami pong mga information, talagang grabe yung grabe kaaktibo, 'di ba, yung mundo sa pagbibigay ng lahat ng klase ng mga information, maging sa mga social media, 'di ba, sa YouTube. Ang dami lang talagang mapapanood. May mga reels pa, may mga Instagram pa, 'di ba? Talagang ma-occupy yung oras natin kapag hindi po tayo nagbantay talaga sa atin pong mga buhay at salamat sa Panginoon at salamat din sa programa po ng iglesia na katulad po nito, wherein halos araw-araw din po tayo, 'di ba, na nag-aaral sa salita ng Panginoon, kasi ito po talaga yung magbibigay sa atin, 'di ba, ng kalakasan, 'di ba, sa bawat araw. So titignan natin itong chapter 69 kung ano po yung mga isinulat po nitong si David ulit. Ito po ay mahaba ng katha, mahaba na awitin, at tignan natin kung ano po yung nasa puso ulit ni David sa mga panahon na kanya pong isinatitik or isinulat yung mga awitin po na ito. So, sabi po dito, O Diyos, sabi niya, iligtas mo, iahon sa tubig, sa pagkalubog kung abot na sa liig. Lumulubog ako sa burak at putik at sa malalaking along nagngalit. So mula po dito sa unang entrada pa lang nitong si David, alam po natin na meron po siyang pinagdadaanan. meron siyang feeling of
drowning. Naranasan na po ba natin yon, yung muntikan kang malunod? Nung bata ko naranasan ko yun eh, yung muntik-muntik kang talagang malunod, no, na alam mo yun, talagang gagawin mo yung lahat upang ikaw ay makahinga, 'di ba, sa ibabaw, 'di ba, ng tubig. Lalong-lalo na doon po sa mga hindi po marunong, 'di ba, na lumangoy. So talagang yung struggle, no, talagang ibibigay mo yung lahat eh, yung gagawin mo yung lahat, ipupur mo lahat ng lakas mo upang ikaw ay makalanghap, 'di ba, ng hangin. So marahil ay na-experience po natin yon lahat, ano. So ganun po yung feeling nitong si David sa mga kapanahunan po na ito. So kung ano man yung kanyang mga pinagdadaanan, 'di ba, sa kapanahunan po na ito, ikinukumpara po niya yung kanyang sarili na para siyang nalulunod, 'di ba, nalulunod sa sabi dito sa tubig, at ang nais po niya ay iahon siya ng Diyos, iahon siya ng kanyang Diyos mula doon sa tubig. Sabi dito na yung pagkalubog niya ay abot na doon sa kanyang liig, lumulubog ako sa burak at putik, sabi dito, at sa malalaking along nagngangalit. So nasubukan na po ba ninyo, mga kapatid, na yung you are in desperate talaga na situation, na kung saan ay or in short, nasubukan na po ba nating na depressed? Yung talagang hindi mo maintindihan bakit lungkot ka, 'di ba? Hindi mo maintindihan bakit lugmok lugmok ka. Na kahit ang saya-saya sa paligid, pero parang ikaw may may nararamdaman kang kapaitan, 'di ba? Mula diyan sa kaila-ilaliman, 'di ba, ng iyong pagkatao, no? Ako na-experience ko po 'yun sa mga panahon na alam mo yun, yung you cannot be able to work or to do yung mga dati mong mga ginagawa, 'di ba, dahil sa sickness. Ang hirap noon, 'di ba, na parang kahit ang saya-saya ng paligid, 'di ba, parang ikaw hindi mo kayang magsaya, no? Na-experience ko po 'yun. I don't know to you kung na-experience din po ninyo 'yon, and marami namang mga tulong, 'di ba, yung dumarating, pero parang may lacking pa rin siya, parang may lacking pa rin yung nararamdaman ko, 'di ba, sa mga kapanahunan po na 'yon, due to yung kalagayan ko, 'di ba, physically. So napakahirap po noon. Itong si David, ano ba yung pinoproblema mo, David? Kasi yung mga ibang mga preacher or ibang mga nag-aaral po nito, sinasabi po nila na yung psalm po na ito, ito po yung intensity of sorrow nitong si David. Ano ba yung problema? Ano ba yung nagpapalungkot? Ano ba yung nagbibigay sa iyo ng sorrow na parang feeling mo ikaw ay malulunod na, 'di ba? Ikaw ay malulunod na, no? At sabi dito, yung mga yung paglubog mo pa, kinukumpara mo pa sa burak, sabi dito, at putik. Ang hirap kaya nun. Diba? Nasubukan na ba ninyo yun sa mga farmer na katulad po natin, diba? Sa burak, napakahirap po nun umahon, na kapag ikaw ay nakatapak doon sa area po na iyon, napakahirap pong umalis doon, no? Napakahirap. At sabi dito, at sa malalaking along nagngangalit, no? Sa malalaking along nagngangalit, napakasakit po ng nito, no, yung mga alon na, yung mga malalakas, 'di ba, napakasakit po nung kapag ikaw po ay hinampas
'di ba, ng mga alon po na iyon, at pwede ka ring tangayin, 'di ba? May instance dati dito na yung isang UN na Filipino na sundalo ay, 'di ba, inanod siya, hinatak siya, 'di ba, ng malakas na alon diyan sa dagat, at nawala po siya, 'di ba, na naging sanhi ito, 'di ba, ng kanyang kamatayan. So napaka-delikado po noon, no? Napakahirap noon. So yung pagko-compare po ni David dito po sa kanyang sitwasyon, napakahirap. Napakahirap ng kanyang pinagdadaanan. Ano ba yon? Ano ba yung David? Babanggitin mo ba sa amin yung hirap na iyong nararanasan or nararamdaman, 'di ba, sa oras na ito. Sabi dito, verse 3, ako ay malat na sa aking pagtawag. Alam mo yun? Malat na daw siya sa kanyang pagtawag. Ano ba yung ito yung gustong-gusto natin dito kay David, 'di ba? Na lagi po siyang tumatawag, 'di ba, sa Panginoon. Hindi sa lahat ng sitwasyon, 'di ba, sa kanyang buhay, siya, tumatawag po siya lagi, 'di ba, sa Panginoon, at kinumpare pa niya yung kanyang sarili dahil doon po sa kanyang sitwasyon, sa katatawag niya sa katatawag niya sa Panginoon, namalat na siya. So ganun katindi yung sitwasyon. Ganun katindi yung kanyang pinagdadaanan. So titignan natin sa mga experiences natin from the past, siguro. Namalat din po ba tayo sa katatawag sa Panginoon, or namalat tayo sa pagtatanggol sa ating mga sarili, no? Ang kaibahan dito kay David, talagang tumawag siya ng tumawag, 'di ba, sa Panginoon. Ano pa, David, ang sitwasyon mo? Sabi dito, ang lalamunan ko, damdam ko'y may sugat. So the more intensity pala ng sitwasyon nitong si David, the more na tumatawag po siya, 'di ba, sa Panginoon. Kasi hindi naman mamamalat yung boses mo kung hindi ka talaga magbibigay, 'di ba, ng puwersa nito. Walang force na nalalabas, no? Yung alam mo yon. Tapos sabi niya, ramdam pa niya na yung lalamunan na niya ay may sugat. So kahit sa pagpupuri si David, bigay todo siya. Kahit sa pagtawag sa Panginoon, bigay todo siya. Parang nakakahiya lang sa part natin sa mga kapanahunan po na ito, na minsan bigay todo tayo, di ba? Sa pagtatanggol sa ating mga sarili. Bigay todo tayo, di ba, sa pag-atake, di ba, sa mga tao sa atin, no, yung hindi panig, 'di ba, sa atin. Pero ito si David, nakita natin, napakatindi ng kanyang mga sinasabi na pinagdadaanan, pero matindi rin yung kanyang pagtawag, 'di ba, sa Panginoon. Ano pa, David? Sabi dito, pati ang mata ko'y di na maidilat. Hindi lang siya basta inaantok, hindi lang siya basta siguro umiyak, 'di ba, nang umiyak. Pero yung pagtawag niya talaga sa Panginoon, kita natin na talagang binigyan niya 'yon, 'di ba, ng halaga. Binigyan niya talaga 'yon ng halaga, no? So parang nahihiya rin ako sa sarili ko sa mga oras po na ito, seeing this or studying this, 'di ba, na kapag may mga problema, kasi ako madalas hindi ganito yung aking ginagawa. Hindi ganito yung response ko, 'di ba, sa mga nai-encounter ko minsan, 'di ba, na problema. So sabi dito, ano bang nangyayari? Ano pa? Hindi mo na maimulat yung mata mo, 'di ba? Ramdam mo may sugat na yung lalamunan mo, tapos malat ka na rin sa yung pagtawag at ano pa sabi dito, sa paghihintay ko sa yung paglingap.
Bakit ka nagtatagal, Lord, sa pagtugon sa akin? Marahil sinasabi yun ni David. Hanggat hindi ka tumutugon sa akin, hindi ako titigil. Kahit ako'y mamalat sa pagtawag, kahit ang lalamunan ko ay magkasugat-sugat, 'di ba? Kahit pati mata ko ay di na maidilat sa kaiiyak. So grabing ano yun grabing ano yun, yung grabing pagtitiwala lang talaga, 'di ba, sa hindi siya bibitaw, 'di ba, sa Panginoon. Meron siyang hinihingi sa Lord, pero hindi po siya bumibitaw. Kasi yung mga bumibitaw, hindi po sila nakakatanggap, 'di ba, ng kanilang mga madalas ganun, hindi nila natatanggap kung ano yung mga hinihingi po nila, 'di ba, sa Panginoon. Dito kita natin si David, talagang persistent siya, 'di ba, sa kanyang pagtawag sa Panginoon. Ano ba yung problema, David? No? Bakit ka nagkakaganyan? Verse 4, sabi dito, silang napupuot ng walang dahilan. Ito yung problema niya. May mga tao na napupuot sa kanya na wala namang dahilan. Kung titignan natin, 'di ba, parang bakit naman? Bakit mo kapupuutan itong si David? Maintindihan natin si Ahithophel, 'di ba, na meron po siyang galit, 'di ba, dito po kay David, dahil sa mga past na experiences sa kanyang family. Maintindihan natin yung mga kamag-anak nitong si Bathsheba, supposed to be na meron silang mga hinanakit dito kay David, and even yung mga anak niya, yung mga nagrebel, 'di ba, sa kanya. Maintindihan natin kasi ang gulo-gulo din naman talaga, 'di ba, ng kanyang pamilya. Napag-aralan natin 'yan, hindi naman perfect, 'di ba, yung kanyang family. Pero yung talagang maramihan, yung nagagalit sa iyo, ang tindi nun. Minsan hindi natin maintindihan kasi yung mundo, 'di ba? Kasi hindi naman sila nagagalit sa mga nangangalunya. 'Di ba? Kahit sa hindi naman ganun katindi yung kanilang galit, 'di ba, sa mga tao na karumal-dumal din, 'di ba, yung kanilang mga ginagawa. Minsan pero ganun talaga yung mundo eh. Pero yung mga nagnanais, 'di ba, na magbagong buhay, 'di ba, yung mga nagnanais na makasunod po sa Panginoon. Minsan yun pa yung kinamumuhian ng mundo, and we can understand that kasi even si John, binanggit din po niya sa atin, 'di ba, yung mga dahilan kung bakit ganon. So si David ito, sabi niya, may mga napupuot, sabi dito, nang walang dahilan, higit na marami sa buhok kong taglay. Grabe naman. Sa buhok kong taglay, kung ilang bilang po ba yung ating mga buhok, no? Sino na sa atin yung nakabilang ng kanyang buhok, no? Napakarami siguro noon, no? Na alam natin may mga buhok pa itong si David, no, sa mga kapanahonan po na ito, no? Pero ihalin tulad niya yung mga taong nag-hate sa kanya, yung mga taong napupuot sa kanya. Sabi niya, mas marami pa sila sa buhok kong taglay, no? So just hindi natin sinasabi na kalbo na itong si David or may mga na, 'di ba? Pero sabi niya, sa buhok kong taglay, no, mas marami pa sila na napupuot sa akin. At iyon yung bumabagabag dito po sa kanyang puso. yun yung dahilan ng kanyang matinding pagtawag, 'di ba, sa Panginoon. Kasi ang hirap din naman talaga nun, 'di ba, mga kapatid? Have you experienced it? Na yung may mga tagpo ba sa buhay po natin na hindi mo maintindihan yung mga tao, bakit sila galit sa iyo? Bakit sila napupuot sa iyo? Bakit kanila inaayawan? 'Di ba? Ano yung mga rason? Kanina nag-research po ako dito po sa kung anong sasabihin ni Google, kasi every time may tatanungin, sabi ni Lola, search mo sa Google. No, marunong na rin siya eh. Search mo sa Google, laging si Google, 'di ba, yung minsan tinatanungan, 'di ba? Marami rin siya mga ibinigay na dahilan why people
ay nagkakaroon po sila ng puot towards other people. May sinasabi doon na psychological, 'di ba, na yung mga nakaraan, 'di ba, na mga experiences, yung mga trauma, yung mga pain, 'di ba, na yung mga wounds, 'di ba, na kanilang naranasan, 'di ba, sa mga nakaraan, kaya sila ang pagtingin din nila sa mga sitwasyon, sa mga circumstances, 'di ba, sa mga tao minsan hatred. Ayaw nila ng ganon, 'di ba? Kasi ano 'yun, no? Yung parang yun yung mga hindi nila nagawa, yung mga hindi nila naranasan, yung mga insecurities, yung mga low self-esteem, sinasabi ko doon. Ang dami pong sinasabi diyan sa Google ng dahilan, 'di ba, ng hatred minsan ng iba, 'di ba, sa mga tao. Pero si David, mga kapatid, 'di ba, kamumuhian mo yung isang katulad niya, 'di ba, na as a king na lang, 'di ba, wala naman tayong nakita na inagrabyado niya. 'Di ba, hindi naman natin siya nakita na talagang ginamit niya, 'di ba, yung kanyang kapangyarihan upang maliitin or kamkamin, nakawin, 'di ba, yung mga properties, 'di ba, ng mga nasasakupan po niya. Nakita natin kung paano po siya makipaglaban, 'di ba? Ipinaglaban po niya yung lahi po na ito. Tapos kamumuhian mo siya. Kung sa atin siguro maintindihan natin, 'di ba, na may mga namumuhi po sa atin dahil, 'di ba, hindi naman natin hawak yung kanilang mga pagtingin, 'di ba, sa atin. Pero si David, 'di ba, yung sabi niya dito, kinumpare niya na mas marami pa sa buhok yung mga taong napupuot sa kanya, no? Ang hirap nun, 'di ba, na may mga napupuot sa iyo. Ewan ko po kung ano po yung nararamdaman po natin, 'di ba? Pero sa kay David, nahihirapan po siya. Sabi dito, ano ba yung mga ginagawa ng mga taong ito? Sabi niya, mga sinungaling na nagpaparatang ang hangad sa akin. Nagpaparatang sila, ang hangad sa akin, ako ay mapatay. Yun po yung nais nila. Yun yung gusto nila na mangyari po dito po kay David. Napupuot sila dito kay David sa pagstand niya, 'di ba, sa truth about the Lord. No? Bakit kaya ganon? Ako din hindi ko rin maintindihan yun, 'di ba, mga kapatid, na sa dinami-dami po ng klase po ng pinaniniwalaan at pinanampalatayanan sa mundo po na ito. Bakit grabe na lang yung yung pagkapuot ng marami, 'di ba, sa Kristyanismo, na sa pananampalataya po natin. Ang dami pong mga mananampalataya pinagpapapatay. 'Di ba? Alam mo 'yan, yung talagang grabe yung persecutions. Wala namang ganyang nangyayari, 'di ba, sa ibang mga the so-called faith. Pero grabe yung grabe yung mga kahit na lang sa minsan kahit na lang sa loob ng family, 'di ba, yung ikaw pa yung sasabihan na ikaw yung nasisiraan ng ulo, ikaw yung nasisiraan ng bait, 'di ba? Hindi minsan napakahirap lang talagang intindihin. And we can understand si David, 'di ba, sa area po na ito. Sabi niya, doon sa mga napupuot sa kanya ay mga sinungaling at kung ano-ano yung mga ipinaparatang, sapagkat ang hangad ng mga tao po na ito, siya po ay mapatay. Alam mo yung mga paratang, 'di ba, ng mga tao, hindi lamang yung mga salita po nila 'di ba, yung nakakasakit. Minsan pati yung yung totoong damage ng kanila pong ginagawa, 'di ba? Ng kanila pong sinasabi, 'di ba, towards a person na wala namang ibang ninais kung hindi ayusin niya yung kanyang paglakad, 'di ba, sa Panginoon. No? Minsan napakahirap kasi parang hindi ka, yung sinasabi ni Pastora na parang hindi ka nila tanggap. Masakit 'yun, 'di ba, sa kalooban. Wala ka namang ginagawang masama. Pero bakit ang tingin nila parang napakasama mo na hindi ka po pwedeng
samahan, di ba yung mga ganon, na uh, lalayuan ka, yung mga ganon, iiwasan ka. Parang magtatanong ka din katulad nitong si David, di ba yung kinikwento rin ni Pastora minsan, di ba sa atin. May mga ganong tagpo, no? At si David, alam din niya yung feeling kung bakit nababanggit niya, di ba yung mga katulad po nito, yung damage, yung resulta ng kanila pong ginagawang pagkapuot, yung resulta ng kanilang pagiging sinungaling, yung resulta ng kanilang pagpaparatang. Magugulat ka na lang minsan, di ba? Mga kapatid, I don't know if you experience it. Magugulat ka na lang na parang may kwento na hindi mo naman ginawa. May kwento na ikaw yung kontrabida na wala namang tagpo na nangyari na ganon. No? Experience nyo na po ba yun? Magugulat ka na lang talaga. Ha? May ganon? Wala ka namang ginawa. Ano? Yung damage ng kanilang ginagawa ay napaka-tindi. Ano? Sabi dito, ano pa David? Ang pag-aari kong di naman ninakaw, sabi niya, nais nilang kunit, dapat daw ibigay. May mga inggit din. Di ba na nangyayari? Ba't itong si David? Dati lang naman siyang shepherd. Dati lang naman siyang pastol. Bakit ngayon naging hari pa ito Tapos, ang dami-dami niyang mga kayamanan. Dumami din yung kanyang mga asawa. Di ba? Ang dami niyang mga anak. Tapos, ang dami niyang mga ari-arian. No? So, yung inggit minsan talaga, nakakaano yun, no? Ang hirap-hirap lang talagang kasamahin yung mga taong may taglay na inggit. Naiinggit sila sa hindi nila, sabi ni David dito, gusto nilang kunin yung pag-aari ko. Yung pag-aari ko, hindi ko naman yun ninakaw. Pinagtrabahuan ko yon. Kaya nga minsan, di ba, sa yung pagpo-post sa Facebook, may mga nagla-like, but behind the story, minsan may mga negative din, di ba, na mga sinasabi, siguro nalalaki yan, kaya siya nakabili ng ganyan, di ba, kung ano-ano na yung mga minsan mga kwento, di ba, na ginagawa, di ba, ng mga taong wala namang naitutulong or naiko-contribute madalas, di ba, sa atin pong mga buhay. So ito yung gusto ng mga taong ito. Diba? Kaya sila nagsisinungaling, nagpaparatang, gusto nilang kuhanin. Yun, sabi dito, yung mga pag-aari nitong si David na hindi naman niya ninakaw. In short, may maraming mga inggitera. Diba? Sa kapanahunan po nila. At maging sa kapanahunan po natin ngayon, dahil sa mga inggit, minsan, marami yung mga nasisira. Diba? Na mga relasyon, marami mga nasisira, di ba, na mga samahan. Pero, sabi dito sa verse 5, batid mo, O Diyos, naging baliw ako, ako'y nagkasala, di palingid sa iyo. No? Batid mo, O Diyos, yung lahat ng pagkakamali ko. Batid mo yung nakaraan ko. Batid mo yung kwento ng buhay ko. Batid mo yung mga struggles ko, batid mo yung lahat sa akin. Alam mo yung pain ko. At ito yung napakaganda sa Panginoon. Alam niya kung ano yung nararamdaman natin. Alam niya kung ano yung mga struggles natin. So sinasabi ni David, kahit ganito yung kwento ng buhay ko sa mga oras na ito, alam lahat ito. Di ba ng Diyos. So rest assured lang pala itong si David sapagkat meron siyang isang Diyos na nakakabatid at nakakaalam sa kung ano po yung kanyang pinagdadaanan. Kung kaya't dito po sa verse 6, sinabi niya na huwag mo pong tulutan na dahil sa akin ang nagtitiwala sa iyo'y hiyain. So, sasabihin ngayon ni David sa atin, 'di ba, nasa tindi ng kanyang circumstances, sabi niya na merong isang Diyos na nakababatid ng lahat,
Tapos, ang hiling niya sa Diyos po na ito, yung mga taong nagtitiwala sa Kanya ay huwag hiyain. Kasi kung, ito yung maganda kay David, no? Lagi po niyang pinipili ang Diyos na kakampi. Hindi sa kung sino-sino lang. Kasi kung magkakampihan yung tao, lalong dumadami yung kwento. Diba? Lalong dumadami yung pagpupuyat at lalong dumadami yung mga usapan. Si David, iba siya talaga, ano? Sa Diyos siya humihingi ng kakampi. Si Yahweh yung nais niya na maging kakampi. Kasi kung kakampi mo si Yahweh, kung kakampi niya si Yahweh, sinong pwedeng lumaban kay Yahweh? Marami nang nag-try pero hindi naman sila nagtagumpay. Marami na yung lumaban sa Panginoon, hindi sila nagtagumpay. At minsan sa buhay natin, nilabanan din natin, 'di ba, ang Panginoon, pero hindi rin naman tayo nagtagumpay. Bumalik tayo sa Lord kasi doon sa buhay na malayo sa Panginoon puro pighati naman yung na-experience natin. Puro kapalpakan, puro pagkatalo, 'di ba, yung naranasan natin, 'di ba, na malayo sa Panginoon. Sabi niya, Lord, wag mong tulutan. Sabi niya, na dahil sa akin ang nagtitiwala sa iyo ay hiyain. Yahweh, sabi niya, makapangyarihang Panginoon ng Israel. Grabing yun admission yun dito po sa part ni David. Na sabi niya, Yahweh, mayroon siyang Diyos na kinikilala, ang pangalan po ay Yahweh. At sabi dito, ang Yahweh po na ito, na Diyos niya ay isang makapangyarihang Panginoon ng Israel. So kahit ano man yung mga ginagawa ng mga tao na ito, ano man yung mga circumstances na ginagawa laban sa kanya, kung si Yahweh ang kanyang magiging kakampi, ito ay isang Diyos na makapangyarihan at kaya po siyang ipagtanggol. Siya yung Panginoon ng Israel. Di ba siya rin yung kinikilala po nating Diyos at sinasamba nating Diyos? So kung ganito yung pagtingin po nitong si David, makakaasa din po tayo na mas makikita pa natin yung kapangyarihan din ng Diyos na ito as we continue to call upon Him, no? Nakatulad po nitong si David. Ano pa, David, yung hinihingi mo? Sabi niya, huwag mo ring itulot, bigyang kahihiyan ang nagsisisamba sa iyong pangalan. So kanina nagtitiwala sa iyo, Yahweh, ngayon nagsisisamba sa iyong pangalan. No? Huwag mong itulot na bigyan ng kahihiyan. Have we prayed a prayer like this? Na hindi mapahiya yung mga taong nagtitiwala sa iyo, na hindi mapahiya yung mga taong nagsisisamba sa iyo, na hindi mapahiya yung mga taong naglilingkod, 'di ba, sa iyo, no? Grabing prayer rin sa kapwa natin mga mananampalataya, na kahit sa pag-stand lang, 'di ba, sa pulpit, sa pag-stand sa mga Bible study, 'di ba, sa pag-witness, na ipag-pray natin na talagang ang salita ng Panginoon ay magbigay kalakasan, 'di ba, sa mga tao na mababahaginan at sa mga taong tumatayo, 'di ba, para po dito, no? Huwag mong itulot, sabi niya dito. Ako ay nilait, sabi dito, nang dahil sa iyo, napahiyang lubos sa kabiguan ko. No? Napahiyang lubos sa kabiguan ko. So, alam natin ngayon kung saan nanggagaling yung galit ng mga taong napupuot dito kay David. Hindi lamang doon sa kanyang mga ari-arian, hindi lamang doon sa kanyang mga na-acquire or sa mga pinagkaloob sa kanya ng Panginoon, kundi nakita rin po natin na yung galit po nila ay dahil itong si David ay, sabi dito, dahil sa paglilingkod niya or pagsunod niya, 'di ba, sa Panginoon. Have you experienced that, mga kapatid? 'Di ba, na dahil sa yung pagsunod, 'di ba, sa Panginoon,
dahil sa pagbabagong buhay mo ay mas dumami yung mga taong nagalit sa iyo. Di ba? Yung mga dati mong mga kaibigan. Pero ang mabuti sa Panginoon, di ba mga kapatid? Kapag nawalan ka, ibabalik yun ng Diyos eh. Kung nawalan ka ng mga kaibigan kasi hindi ka nila maintindihan, diba? Bibigyan ka ng bagong family ng God. Yeah? Bagong pamilya, bagong mga kasama na may the same mission as to you. Hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan, di ba na mag-isa. Itinatama lang yung relasyon mo, di ba, sa mga tamang mga tao. Yun po yung maganda, di ba, sa ating Panginoon. Verse 8, sabi dito, sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay kunay, di pa ako kilala. Ito yung masakit eh. Ito yung napakasakit kahit sa buhay nating mga mananampalataya minsan. That even yung own family natin, diba? Sila pa yung persecutor natin. may mga ganun po bang tagpo sa buhay natin, mga kapatid, di ba? Si David naranasan niya yun, yung kanyang sariling pamilya. Di ba? Yung kanyang sariling pamilya ay hindi siya kilala. Hindi siya sinusuportahan. Di ba? Yung pagsunod niya sa Panginoon, paglakad niya sa Lord, di ba? Yung kahit nung nagtatago siya, 'di ba, sa mga kabundukan, wala siyang family na sumuport, 'di ba, sa kanya. Grabing pagtakwil ng kanyang sariling pamilya, 'di ba, sa kanya. Ang hirap po noon. Kaya napakapalad po ng isang mananampalataya. Nakasama niya yung buo niyang family. 'Di ba, sa paglilingkod sa Panginoon, no? Sa pagmi-ministry. Napakapalad lang talaga no, na mapapasana all ka na lang talaga, no. Maiinggit ka lang talaga eh. Yung inggit na, alam mo yon, kailangan mong dumulog din sa Panginoon na sana one day makasama mo din, 'di ba, yung mga mahal mo sa buhay sa Panginoon, no? It is really painful talaga. It is really painful. Napakasakit, 'di ba, na natagpo, no? Lalo na kapag iba-iba po kayo ng pinupuntahan, iba-iba yung mga gusto ninyo, 'di ba? Yung division, napakasakit po nun eh. Napakahirap, and I can understand that. I don't know to you, mga kapatid, pero napakahirap lang talaga ng ganun, no? At maintindihan natin itong himutok nitong si David, na kahit yung mga kapatid niya, sabi dito, kahit nga nung labanan niya si Goliath, diba, ang daming discouragement yung kanyang natanggap, and even mismo doon sa bibig ng kanyang mga brothers, kanyang mga kapatid, kahit itong tatay din niya. Diba, nakita rin po natin na kahit doon po sa pagpili, hindi siya isinama sa pagpili, diba, nang i-anoint as king. Kasi si David, sabi niya, bunso yon, nandun yon, nagpapastol. Diba, hindi niya isinama doon sa supposed to be pagpipilian ng kapalit nitong si Saul, no? Nitong si Saul. I don't know the kwento of your family. Maybe you can share it mamaya. 'Di ba, kung ano yung mga struggles na nai-encounter natin sa family natin regarding yung pag-stand po natin, 'di ba, sa Panginoon, para ma-identify din natin yung sitwasyon natin dito po kay David, no? Sa verse 9, sabi dito, ang malasakit ko sa iyong tahanan. So dito sa awitin na ito, mga kapatid, makikita po natin yung puso talaga nitong si David, no? Matinding-matindi sa aking kalooban. Ako ang nakaranas paghamak sa iyong pangalan. One thing na talagang mahal nitong si David ay yung tahanan ng Lord, no? Yung tahanan ng Diyos. Yung malasakit niya talaga matindi. Matindi ito sa kanyang kalooban. Paano mo nasasabi yan? He even dreamed, di ba? He even desire na
ipagpatayo niya, 'di ba, ng tahanan ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. No, talagang inano niya 'yon, dinesire po niya 'yon, 'di ba, sa kanyang puso. Na at kahit doon po sa mga panahon na sinabi na hindi ikaw yung magtatayo, ang sakit nun sa part sana ni David, 'di ba? Kasi bakit naman? Wala naman akong ginawa kung hindi ipagpatayo ka lang. Pwede siyang mag-rebel sa Panginoon sa mga tagpo na iyon. Di ba napag-aralan po natin na grabe yung pagnanasa po niya. Di ba na makapagpatayo ng templo, di ba, ng kanyang Diyos. Pero kahit nung siya po ay pinili, grabe po, nung hindi siya pinili, grabe po yung pagpapakumbaba, di ba, na kanya pong ginawa sa harapan po ng Panginoon. Anong ginawa niya? Inihanda niya yung lahat. Ang hirap nun, 'di ba? Parang naiintindihan ko, 'di ba, na minsan may mga ganun, may mga desire po tayo para sa good cause naman, 'di ba? Para sa ministry po naman, pero minsan may mga pagkakataon na hindi po inaalaw, 'di ba, sa atin, at maintindihan natin yung pain. Kaya nga minsan may mga hindi nagkakaunawaan 'di ba? May mga dahilan pa ng mga pag-alis, mga ganyan. Minsan may mga kulay lang ng damit ang pinagtatalunan. Ganun, 'di ba? Na natagpo or whatsoever, yung mga small things, 'di ba, inside the church. Ito ang tindi ng ang tindi ng kinaharap po nitong si David. Nasa kanya yung lahat 'di ba? Nasa kanya yung capacity, 'di ba? Kaya po niya talagang ipagpatayo. Marami siyang mga kaibigan na makukuhanan ng mga materyales, 'di ba? Kaibigan niya yung nasa Lebanon. Talagang po pwede siyang doon. Pwede lang talaga niyang ipagpatayo sa yung, alam mo yun, yung talagang napakaganda na tahanan or templo ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Tapos sasabihin na hindi ikaw, David, kasi ang dami mong dugo sa kamay. Ang sakit nun. Supposed to be para kay David, pero tinanggap po niya yon. Diba? Tinanggap niya yon sa kanyang sarili, at ang ginawa po niya, inihanda po niya yung lahat ng gagamitin para maipagpatayo po ng kanyang anak. Diba? Yung templo na kanyang pinangarap or ninais or dinesire na para sa kanyang Diyos, no? Yung blueprint nito talagang inihanda po niya. Grabe yun na minsan pag hindi ka napagbigyan, no? May mga ganun, minsan may mga tao na hindi napagbigyan, no? Huwag na, halis na. Hindi talaga ako susuport diyan, no? Buti sana kung siya lang ang minsan naghahatak pa yan ng kasama, diba? Para doon sa cause na kanyang ipinaglalaban. But not David. Tinatanggap niya ng maliwanag, tinatanggap niya ng may kapakumbabaan kung ano po yung mga sinasabi sa kanya ng Diyos. So yung pagmamahal niya sa tahanan ng Panginoon. Bakit grabe na lang yung pagmamahal mo, David, sa tahanan ng Diyos? I don't know to you, mga kapatid, pero parang sa part ko, wala nang ibang pinaka mahalaga, 'di ba? Kung hindi yung tahanan ng Panginoon kasi nandun yung Diyos niya. 'Di ba? Nandun yung Panginoon niya. Ang Diyos din na itong nagsabi na mananahan siya, kakatagpuin siya. So it is really a place na kung saan hindi lang siya place of refuge natin, 'di ba? Kundi place na wherein we can enjoy, 'di ba, yung presence ng God. Ang iglesia is supposed to be ganon. Hindi lang siya bahay panalanginan, 'di ba? Kundi talagang it is a place wherein we can enjoy the presence of God. Kaya supposed to be, kahit yung mga indifferences po natin, no? Kahit yung mga mga hindi po natin mga pagkakaunawaan, no? Kapag tayo po ay pumasok sa tahanan po ng Diyos, nagiging isa po tayo. Sapagkat sa tahanan po na yan, nandyan po, 'di ba, yung presensya ng ating holy God. No?
napakahalaga lang talaga sa buhay ni David yung tahanan, 'di ba, ng Panginoon, no? Sabi dito, naranasan ko yung paghamak sa iyong pangalan at talagang hindi ako mapakali dun, Lord, no? Grabe yung ginagawa po niya, 'di ba, na sa iba kasi mga kapatid, 'di ba? Kapag hinamak mo yung Diyos nila, yung Diyos-Diyosan nila, ano sila? Ipagtatanggol nila 'yon sa kahit sa paraan ng pananakit at pagpatay, 'di ba, sa iba, no? Katulad ng ginagawa ng ibang mga terrorists, no? Ganun po yung ginagawa nila kasi they are defending God. Pero sino ang tao na magdi-defend sa Panginoon? He can defend himself. Pwede, kaya niyang ipagtanggol yung kanyang sarili. Hindi niya kailangan ang tulong ng tao para maipagtanggol ng Diyos ang kanyang sarili. Ang ginagawa po ni David, iniaasa po niya sa Diyos. Sinasabi po niya sa Diyos, 'di ba, kung ano po yung kanyang nararamdaman. Sabi niya, kaya mong i-defend yung iyong sarili. O Diyos, sabi niya, no, yung mga humahamak sa iyong pangalan, akin din po itong inililay down, 'di ba, sa iyo. Kahit yung mga humahamak sa pangalan ng Diyos ay kanya pong itinitiwala sa Panginoon. Ano pa, David? Nagpapakumbaba akong nag-aayuno at ako'y hinamak ng maraming tao. Lord, kita mo, 'di ba? Wala namang akong ibang ginawa. 'Di ba? Ang magpakumbaba sa iyo, pero hinahamak pa rin ako. Sabi dito ng maraming tao, ang suot kong damit na aking panluksa ay pinagtawan at hinamak na lubha. Lahat ng mga ginagawa na hindi tama sa kanya, dito kay David, diba, ng mga tao na ito na binigyan niya ng description, nakaregister lahat yun sa isip niya. At wala siyang ibang ginawa kung hindi isumbong po ito, diba, sa Panginoon. Kaya mo bang lumaban, David? Kaya kong labanan yung mga taong yan, pero hindi ko yun ginawa. Ang ginawa ko, pinanalangin ko sila, 'di ba, sa Panginoon. Sa mga lansangan, ako ang usapan, ang awit ng lasing sa aki pag-uyam, no? So grabe pala yung mga pinagdaanan din niya. Kala natin kung ikaw ay hari, 'di ba, maayos na yung kalagayan, pero behind doon sa mga success na stories nitong si David, may mga ganitong tagpo, 'di ba, sa kanyang buhay. 13, sabi ito, ngunit sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo, O Yahweh, sana iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay gawin. Pagtubos ay gawin. So ito yung kanyang ginagawa. Kung ano po yung pwede nating mapag-aralan sa buhay po ni David. Una sa lahat, mga kapatid, yung pagmamahal niya sa Panginoon, yung pagtawag niya, 'di ba, sa Lord, no? Yung pagtitiwala niya, 'di ba, sa Diyos na ito, na kahit ang daming mga sa atin, mga nanguuyam, di ba? Ang dami yung sa ating mga napupuot, di ba? Sabi ni David, tatawag pa rin ako sa Diyos. Hindi ako magpapaapekto, di ba, sa kanila. Parang yung post ni Sister Sylvia, di ba? Yung sinasabi niyang shit. Ipa-flash yun. Hindi ko papansinin yun, no? Pababayaan ko yung mga negativity. Yun po yung kay David, no? Mag-focus ako sa positivity of you loving me, God. Di ba? Of you loving me, God. Doon ako mag-focus, sabi nitong si David. Kasi di ba, mga kapatid, kapag mag-focus tayo sa negativity din yung sa atin eh. Negativity din yung nararamdaman natin. Yun din yung mag-occupy, di ba, sa mga puso natin. At napakahirap po ng mabuhay na puro na lang nega. Di ba? Ang hirap lang. Ako natutunan ko na doon sa mga negativity na
minsan ibinabato po sa atin. Alam mo yon, mahirap siyang hindi pansinin, 'di ba? Pero madali lang siyang itiwala, 'di ba, sa Panginoon. Mas nakakagaan po 'yun, 'di ba, ng atin pong kalooban, no? Sabi ni David, hindi ako titigil, Lord. Alam ko, darating ang araw na katulad ng iyong mga pangako na yung sinabi, itutubusin mo rin ako. No? I-lift mo din ako. Sabi niya, ililigtas mo din ako. Iligtas mo ako ay sagipin sa putik na ito, tubig na malalim. Sa mga kaaway, ako'y iligtas din. Huwag mong tulutang ako ay maanod o dalhin sa malalim at baka malunod, hahantong sa libing ako pagkatapos. So, anong sinasabi sa atin? Yung help ay hinihingi nitong si David. Ang tulong na nanggagaling, 'di ba, sa Panginoon. Sa kahit anuman yung mga sitwasyon sa buhay ng bawat isa po sa atin, ang tulong ay manggagaling sa Panginoon. Pero hindi lang siya basta darating, 'di ba? Alam natin na dumarating ang tulong kapag may nanghihingi, 'di ba? Kapag hinihingi, 'di ba, yung tulong, at itong si David, hinihingi po niya ang pagtulong, 'di ba, ng Diyos. So saan ka magfo-focus ngayon, David? Sabi dito, Yahweh, sa buti mo't pag-ibig, yun, sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. No? Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. So, saan ka magpo-focus? Sa pag-ibig at habag ng Diyos. Kasi doon pa lang, mga kapatid, ay talagang mapapanatag na po tayo. No? We cannot boast of our love for God, but we can we can boast yung love niya, 'di ba, para sa atin. Kasi tayo nagfi-fail tayo every day. No? Every day, marahil hindi natin siya pinipili, pero ang Diyos hindi siya nagbabago sa kanyang pag-ibig at hindi siya nagbabago sa kanyang pagbibigay, 'di ba, ng habag sa atin. So yun po, mga kapatid, ang ating lesson, at itatype ko na lang po yung ating question, Inay. Natapos po tayo dito po sa verse 18. 19 po tayo bukas, Sister May Grace. Ito po. Itatype ko ina yung ating question.